Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Karisma ni Charlie Wade Kabanata 226 hanggang 230. Kabanata 226. Bumuntong hininga si Claire at sinabing, "Ngayon mahirap na makahanap ng trabaho. Patuloy lang akong maghanap at makita ang aking swerte." Tinanong siya ni Charlie, "Gusto mo bang pumunta sa Embrand Group?" Umiling si Claire at sinabing, "Paano ako makakapasok sa Embrand Group? At ang Embrand Group ay may mahigpit na audit at rating. Nakakahiya para sa akin na magsimula mula sa antas ng katutubo." Bumuntong hininga si Charlie at sinabing, "Honey, sa katunayan, sa tingin ko dapat kang magsimula ng sarili mong negosyo." "Magsimula ng sarili kong negosyo?" Nagtatakang tanong ni Claire. "Paano? Anong negosyo ang itatayo ko?" Sabi ni Charlie, "Maraming taon ka na sa industriyang ito, at nakaipon ka ng maraming kontak. Si Doris ng Embrand Group ay mukhang napakabuti sa'yo. Umaasa sa akin ngayon si Solomon White na ipakita sa kanya ang feng shui. Makakatulong sila sa'yo." Tinawanan siya ni Claire at sinabing, "Kailangan kong magsimula ng isang kumpanya na may hindi bababa sa 2 hanggang 3 milyon ang puhunan, at marami pang susunod na pamumuhunan. Paano tayo magkakaroon ng napakaraming pera upang mamuhunan dito?" Sinabi ni Charlie, "Maaari kitang tulungan na makahanap ng solusyon para sa problema sa pagpopondo. May kakilala pa akong ilang tao." Ngumiti si Charlie at sinabing, "Kung mayroon ka talagang ideya, hindi problema ang nakarehistrong kapital." Itinaas ni Claire ang kanyang ulo at sinabing, "Charlie, alam kong marami kang kakilala na kaibigan sa negosyo tulad ni President White. Hindi isang problema ang humiram ng mga pondo. Ngunit sa totoo lang, ako ay nasa ilalim ng maraming psikolohikal na presyon at maaari rin akong mamuhunan ng mas kaunti. Isang punto, magbubukas ako ng aking sariling personal na studio. At pagkatapos ay makipagtulungan sa mga malalaking kumpanya ng konstruksyon na gumuhit ng mga disenyo." Sinabi kaagad ni Charlie, "Kahit anong desisyon mo, susuportahan ko ito." Nagpapasalamat na tumango si Claire, at sinabing, "Gusto ko munang itayo ang studio at pagkatapos ay gawin itong mabuti. Iniisip ng mga tao sa pamilyang Wilson na hindi ako makakaalis sa kumpanya ng Wilson. At hahayaan ko silang makita kung magagawa ko ito o hindi." Saglit na nag-isip si Charlie, tumango at ngumiti, "Susuportahan kita. Ngunit kung mayroon kang anumang mga problema sa trabaho, maaari mong sabihin sa akin at sabay nating lutesin ang mga ito. Ang big deal, magiging empleyado ako para sa'yo. Walang ibang kakayahan ang asawa mo, pero kaya ko pa rin bitbitin ang bag mo habang nagmamaneho." "Okay." Tumango si Claire, bahagyang gumalaw ang ekspresyon niya. Ang desisyon ay talagang nagkaroon ng malaking panganib. Kung hindi siya papasok sa trabaho, ang pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng pamilya ay mapuputol, at kahit na magbukas siya ng isang design studio, kailangan pa rin niyang magrenta ng opisina, bumili ng kagamitan sa opisina, at iba pa. Nangangailangan din ito ng isang tiyak na malaking halaga para sa pamumuhunan. Higit pa, ang Wilson Company at ang mga pangunahing kumpanya ng konstruksyon sa Oris Hill City ay may mga kontak sa negosyo. Sila ay lihim na masusugpo, ngunit hindi man lang inisip ito ni Charlie, at tiyak na suportado siya. Hindi masasabing hindi natinag ang puso ni Claire, nang siya ay nasa isang komplikadong mode. Narinig niyang muli ang pangungusap ni Charlie. "Honey, hayaan mo na lang. Kung hindi ito gagana, hahanap ako ng trabaho para suportahan ka." Sa sandaling ito, pinipigilan ni Claire ang kanyang hininga. Isang kirot ang dumaloy sa kanyang ilong, at ang kanyang mga mata ay halos mamula. Para siyang tumakbo sa pader at nawala ang kanyang kaluluwa. Hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa,
na sa tingin niya ay walang kwenta, ay matatag pa rin ang paniniwala sa kanya at suportado siya. Kabanata 227. Dahil hinimok ni Charlie si Claire na magnegosyo, buong magdamag itong iniisip ni Claire, hanggang kinaumagahan ay puno pa rin ng pagod ang mukha niya. Pagkagising ay nagmamadaling naghilamos si Claire, malungkot na tanong ni Charlie, "Bakit hindi ka natulog, honey? Bakit ka nagmamadaling bumangon?" Sinabi ni Claire, "Pupunta ako sa future company, kaya hindi ako dapat malate." Tanong ni Charlie, "Future company? Magpa-interview ka ulit?" "Hindi," umiling si Claire. Nag-alinlangan at sinabing, "Susubukan kong gumawa ng ilang proyekto." "Sige," nakangiting sabi ni Charlie, "kung magsisimula ka ng isang construction company, magtatrabaho ako para sa iyo." Nagsimula ang isang construction company sa sandaling ito ay binuksan. Ang mga pondo at koneksyon ay ang problema. Sinabi ni Claire, "Magpapatayo ako ng opisina. Hayaan akong magsimula sa studio. Tutulungan ko ang construction company na gumuhit ng disenyo. Ang isang tiyak na bilang ng mga contact ay mag-iipon ng ilang mga pondo bago irehistro ang kumpanya." Ngumiti si Charlie at sinabing, "Hindi problema ang pera at koneksyon. Kung gusto mo talagang magsimula ng isang kumpanya, bubuksan ko ito para sa iyo." "Hindi." Tinanggihan ni Claire ang kanyang kabaitan nang hindi nag-iisip, at seryosong nagsabi, "Gusto ko munang subukan ito, at pagkatapos ay pag-usapan kung saan mo makukuha ang puhunan. Hindi basta-basta mabubuksan ang construction company ng ganoon." Sinabi ni Charlie, "Mayroon akong pera upang magsimula ng isang kumpanya, at mayroon din akong mga contact na gusto mo." Ngayon ang pamumuhunan ng Embrand Group ay sumasaklaw sa halos 70 ng mga industriya ng Ores Hill, at madaling makakuha ng ilang mga kontrata sa disenyo sa industriya ng konstruksyon. Inakala ni Claire na nagbibiro siya at galit na ikinaway ang kanyang kamay. "Hindi mo naiintindihan ang mga bagay sa industriya ng konstruksyon. Ako mismo ang gagawa nito para sa investment matters. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito." Upang magrehistro ng isang kumpanya ng konstruksyon, hindi bababa sa 10 milyong panimulang kapital ang kinakailangan, at kailangan din ng kapital para sa mga magtatrabaho. Saan niya kukunin ang perang yon? Kahit na mayroon siyang pera sa kanyang mga kamay, hindi niya maaaring magkaroon ng mga koneksyon sa industriya ng konstruksyon. Saglit na hindi nakaimik si Charlie, at iniwan ng kanyang asawa ang kanyang mga nakahandang mapagkukunan nang hindi ginagamit ang mga ito. At kailangang magsimula na mag-isa, hindi niya talaga alam ang sasabihin. Sa sandaling umalis si Claire sa harapan, bumalik na ang kanyang biyenan na si Elaine. Ang kanyang pensyon ay nabibilang din sa Wilson Group, kaya madalas siyang pumunta sa Wilson Group every 2 days. Bagamat nakipaghiwalay ang pamilya ni Claire sa pamilya Wilson, naisip ni Elaine ang tungkol sa pagkakasundo gaya ng dati. Saan nagpunta si Claire? Mukhang naghahanap ng project. Anong klaseng project? Gusto niya ba talagang umalis sa pamilya Wilson? Galit na sinabi ni Elaine. Hindi ba't isang maliit na hindi pagkakaunawaan? Gumawa lang ng kaguluhan tulad nito, na pinagtatalunan na putulin ang mga relasyon sa pamilyang Wilson. Ano ang kahihinatnan nito? Saglit na natigilan si Jacob at tumingin sa taas-baba kay Elaine. "Asawa ko, nagpunta ka sa bahay ni Wilson. At nalito ka sa panunumbat ng matandang Mrs. Wilson. Anong klaseng pagkalito?" "Hindi ako nalilito." Galit na umupo si Elaine sa sofa. "Bukas ay pupunta ka sa bahay ni Wilson kasama ko at ipagtatapat ang isang pagkakamali sa Lady Wilson. Ang Lady Wilson ay ang iyong ina, at ang pinakamatandang lalaki ay ang iyong panganay na kapatid. Ang relasyon sa dugo ay mananatili hanggat maaari." Hindi maganda ang ekspresyon ni Jacob, at galit niyang sinabi, "Gusto nilang kunin ang bahay at nakawin ang villa ni Charlie. Hindi nila ako tinuring na kasali sa pamilyang Wilson mula simula hanggang ngayon. Kung gusto mong humingi ng tawad, hindi na ako muling papasok. Ang isang hakbang mula sa pamilyang Wilson ay ang pinakamahusay para sa akin." Nang makita si Jacob, na palaging tapat, ay may matigas na ugali sa pagkakataong ito,
Galit na galit si Elaine kaya nilingon niya si Charlie at sinabing, Charlie, brain dead ang tatay mo. Pumunta ka para manghusga. Sa aming tatlo, walang overnight na away. Ibinuka mo ang iyong bibig at sinabi ang mga bagay na pumuputol sa relasyon. Ito ay masyadong walang kabuluhan. At saka, ang pensyon ko ay binibilang din sa Wilson Group. Nalilito siya, gusto niyang agawin ang ari-arian ko. Pag nakawan ang villa ni Charlie, at sinabi niyang gusto niyang hiwalayan si Claire at magpakasal sa ibang lalaki. Ito ba ay hindi pagkakaunawaan lamang? Biglang nagalit si Jacob, tumayo at sinabing, pumunta ka sa bahay ni Wilson at bibigyan kanila ng kaunting pilyang sabaw. Naniniwala ka? Nang makitang nagtatalo ang biyenan, pareho nilang hinila ang sarili para humatol. Lumaki ang ulo ni Charlie. Mabilis siyang nakahanap ng dahilan. Sinabihan ako ni Claire na sunduin siya. Aalis na po ako. Kabanata 228. Pagkatapos magsalita ay nagmamadaling lumabas ng gate si Charlie, at nagkaroon ng away ang dalawa sa likod niya. Mahirap para sa isang matuwid na opisyal na magdesisyon sa gawaing bahay. Kaya mas mabuting hindi siya makialam. Casual na nakahanap si Charlie ng isang maliit na restaurant. Nag-order ng ilang pagkain, at nagplanong ihalo ito sa gabi bago umuwi. Isa itong sikat na food street sa Ores Hill City na maraming tao. Kumakain si Charlie, biglang napatingin ang mga mata niya sa dalawang figura sa kabilang kalsada. At natigilan siya. Di ba yon ay ang asawa niyang si Claire? Sa kabilang kalye ay isang napaka-high-end na restaurant, sa tapat ng floor-to-ceiling glass sa ikalawang palapag. Nakita ni Charlie si Claire na nakaupo sa tabi ng bintana, at isang nasa tapat na lalaki ang nasa tapat, na nakasuot ng suit at leather na sapatos na may suot na gintong baso. Hawak-hawak ni Claire ang mga materyales at walang tigil na kausap ang lalaki na parabang nagpapakilala ng sariling studio. Marahil ay dahil gusto niyang mag-invest ang kabilang partido. Ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay wala sa isip. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang leeg, neckline, at dibdib. Gusto pa niyang hawakan ang kamay ni Claire sa pamamagitan ng paghawak sa mga materyales. Sa kabutihang palad, mabilis ang paningin ni Claire at mabilis ang kanyang mga kamay. At lumayo siya. Nakita ni Charlie ang nangyari at galit na sumugod patungo sa binata. This shit, dare to touch my wife. Kakalakad lang ng waiter na may dalang bowl ng wonton noodles. Bago ito ibinaba, tumayo si Charlie, kumuha ng pulang papel de bangko at tinapik ito sa mesa. Sa iyo na ang sukli, ang ikalawang palapag na lounge ng Yunlei Hotel. Pinipigilan ni Claire ang pagkasuklam sa kanyang puso, pinilit ang sarili na ngumiti, at sinabi sa lalaking nasa kabilang mesa, Mr. May. Ang mga plano sa hinaharap ng kumpanya ay nakasulat sa impormasyon. Magkakaroon ng pag-unlad sa hinaharap. If you are willing to provide a capital, I will cooperate. I will really give you the best project planning. Miss Wilson, alam ko ang iyong kakayahan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakita ng isang napahiya na ekspresyon. Ngunit ngayon ang kumpanya ay mayroon pa ring ilang mga proyekto sa ilalim ng pamumuhunan sa parehong oras. Kaya ang mga pondo ay napakahigpit. Medyo nadismaya si Claire. Naubos niya ang kanyang laway pagsasalita sa kanya ng mahabang panahon. Ngunit ang kabilang partido ay malabo pa rin. Kaya hindi niya maisip ang mga detalye. Nang makita ang ekspresyon ni Claire, sinadya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga kamay at sinabing, sa totoo lang, hindi imposible, makikipag-usap ako sa senior management ng kumpanya. Sa totoo lang, ako ay napaka-optimistiko tungkol sa iyong kumpanya. O kung hindi, alas 8 mamayang gabi, mag-usap tayo ng kaunti, at matututo pa ako. Mr. May, hindi ito maganda. Tama, nag-alinlangan si Claire. Alas 8 na ng gabi, at kung patuloy kaming mag-uusap, natatakot akong lumabas ang resulta sa gabi. Ako ay isang babaeng may asawa, at hindi maganda kung ipagkalat ito. Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, hindi pa huli ang lahat. Ang pamumuhunan ay hindi isang maliit na bagay.
Wala na kaming malalim na pagkakaintindihan sa isa't isa. Paano tayo magkakaroon ng tiwala sa isa't isa? Aanyayahan kita na maghapunan at pag-usapan ang mga plano. Halika, Miss Wilson, para sa ating pakikipagtulungan sa hinaharap. Makipagkamay ako sayo. Pagkatapos magsalita, iniunat ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang kamay at iniabot ito sa maliit na kamay ni Claire. Isang mahinang liwanag ang sumilay sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay pinangalanang Ping Mei, at matagal na niyang pinagnanasaan si Claire, ang Ores Hill No. 1 Beauty. Dahil lamang sa kakulangan ng mga pagkakataon, walang pagkakataon na magsimula sa kagandahang ito. Ngayon ay personal na niyang natagpuan si Claire, na sinasabi na siya ay hindi nakakonekta sa pamilyang Wilson at gusto siyang hikayatin na mamuhunan sa kanyang bagong studio, na naging dahilan ng pagkairita niya sa mga pribadong bahagi. Binalak niyang ibaba si Claire ngayong gabi at paglaruan ito. Kabanata 229. Ayaw makipagkamay ni Claire kay Ping Mei, ngunit nang makita niyang nagkusa ang kabilang partido na makipagkamay, pakiramdam niya kapag tumanggi siya. Magmumukha siyang hindi sinsero, kaya kinailangan niyang kumagit ng bala at magunat kamay. Nang palihim na itago ni Ping Mei ang kanyang saya at gustong hawakan ang maliit na kamay ni Claire. Biglang, isang malaking kamay ang nakaunat at ito ay direktang hinawakan ang kanyang kamay. Natigilan sandali si Ping Mei. Galit na tumingala, tumingin sa paparating na tao at sumigaw, "Sino ka? Anong ginagawa mo?" Nang iangat ni Claire ang ulo niya ay natigilan din siya. "Charlie, kailan ka pa dumating?" Pagkatapos magsalita, mabilis niyang ipinaliwanag kay Ping Mei, "Siya ang asawa ko." Nang marinig niya ang salitang asawa, biglang nagdilim ang mukha ni Ping Mei. "Kakadating ko lang." Nagkunwaring hindi ito nakita ni Charlie, ngumiti kay Claire, at sinabi kay Ping Mei, "Ping Mei ang pangalan mo. Hindi ba ikaw ang boss ng future company?" Nagtatampo ang mukha ni Ping Mei at itinama, "Oo, ako nga." Hindi masyadong mahusay, ang mga tao ay talagang napakasama. Paulit-ulit na tumango si Charlie, at sadyang pinahaba ang kanyang tono. Si Ping Mei ay nagtatampo sa kanyang puso, at malamig na gustong bawiin ang kanyang kamay. Ngunit ang mga palad ni Charlie ay parang sipit na bakal, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Isang inhalation sound ang pinakawalan ni Ping Mei, lalong sumasakit ang palad niya, at parang mabali na ang mga buto niya. "Ikaw, bitawan mo, masisira ang kamay ko." Alam ni Claire na malakas si Charlie, at mabilis na sinabi, "Charlie, bitawan mo na yan." Binitawan ni Charlie ang kamay at nakangiting tumingin kay Ping Mei. Ang ekspresyon ni Ping Mei ay nabaluktot sa sakit, at sinulyapan niya si Charlie ng galit, at pagkatapos ay sinabi kay Claire, "Sabihin sa iyong asawa na bumalik ka agad. Hindi ako sanay na magsalita tungkol sa pakikipagtulungan sa harap ng mga tagalabas." Saglit na nag-alinlangan si Claire at sinabing, "Si Charlie ang asawa ko. Alam niya ang tungkol sa kumpanya ko. Hindi siya isang tagalabas. Kahit na hindi siya isang tagalabas, hindi ako sanay na magsalita tungkol sa isang mahalagang bagay sa harap ng isang third party." Binigyan ni Ping Mei ng board na sulyap si Charlie, gusto lang siyang itaboy ng mabilis, at sinabing, "At saka, tungkol sa pagtutulungan." Hindi rin niya naiintindihan. Itinaas ni Claire ang kanyang ulo at mahinang sinabi, "Charlie, I'm here to discuss business matters. Bumalik ka muna." "Ayos lang. Hihintayin kita." Pagkatapos magsalita ni Charlie, umupo siya sa tabi ni Claire. Nang makita si Charlie na nakakapit sa maselang katawan ni Claire, nadismaya si Ping Mei sa kanyang mga ngipin sa galit. Talagang ayaw niyang makita ang laman ng kanyang bibig at malapit na siyang lumipad ng ganito. Malamig siyang ngumiti at sinabing, "Ikaw ang manugang ng pamilya Wilson. Kilala ka sa Ores Hill City." Nagsumikap si Claire para suportahan ang kanyang pamilya, kaya't mangyaring huwag ipagpaliban ang kanyang trabaho. "Tatalakayin ko ang pakikipagtulungan kay Claire. Makakagambala ka lang dito." Napakabastos ng tono ni Ping Mei.
Dahil hindi niya inilagay si Charlie sa kanyang mga mata at gusto siyang paalisin. Ang kaawa-awang manugang ng pamilyang Wilson. Alam ng karamihan sa bilog, hindi napigilan ni Ping Mei na mapabuntong hininga na si Claire ay ikinasal sa isang malambot na palay na tila eksaktong tumubo ang bulaklak sa dumi ng baka. Kumunat ang noo ni Charlie at malamig na tinitigan si Ping Mei. Ang bulaklak na ito ay tinatawag na Claire, na tinatawag siyang parang asawa niya. Tumingin si Ping Mei kay Charlie nang may paghamak, at sinabing, "Charlie, kung lalaki ka, huwag mong ipagpaliban ang trabaho ni Claire. Matutulungan mo ba si Claire? May pera ka ba para makipagtulungan? Sa kontrata para sa mga drawing ng disenyo ng arkitektura. Kung hindi, ipinapayo ko sa iyo na maghanap ng trabaho. Maghatid ng pagkain o maging isang security guard, upang hindi magpanik sa bahay araw-araw at maghinala sa iyong asawa." Kabanata 230. Hindi komportable si Claire nang marinig niya ito, at sinabing, "Mr. May, marami din ginawa si Charlie sa bahay. Isa pa, gusto kong sabihin na tawagin ang buong pangalan ni Charlie. Hindi ako sanay na tinatawag ng mga tagalabas ang asawa ko. Anong ginagawa niya sa bahay? Bumibili ng gulay? Nagluluto? O naglalaban ng damit?" Hindi napigilan ni Ping Mei na matawa, at sinabing, "Claire, kung hindi makahanap ng trabaho ang asawa mo, nagkataon na nagre-recruit ng security ang kumpanya namin. Bakit hindi mo siyang sabihang mag-apply?" After speaking, he said in a half-joke, "Claire, if I were you, hindi ako mag-aasawa ng lalaking hindi man lang makahanap ng trabaho. Matagal ko nang hiniwalayan ang ganitong uri ng basura." Kumunat ang noo ni Claire at magsasalita na sana, ngunit biglang nakaramdam ng lamig sa paligid. Lumingon siya at nakita niyang tumayo si Charlie na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabi kay Ping Mei, "Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Mr. May. At siya nga ang ipinahihiwatig ng kanyang pangalan. May sasabihin din ako kay Mr. May." Madilim ang mukha ni Ping Mei. "Ano ang gusto mong sabihin?" Pinatawad niya si Charlie sa pagiging inutil niya at walang pangahas na gumawa ng anuman sa kanyang sarili. Ipinatong ni Charlie ang kanyang mga kamay sa mesa, bahagyang sumandal, at ngumiti. "Ang gusto kong sabihin ay ang pagiging isang tao ay maaaring walang silbi o walang kakayahan, ngunit hindi dapat walang karakter. Dahil kung walang karakter, hindi ito tao, kundi isang hayop." Pagkatapos magsalita, hinawakan niya sa magkabilang kamay ang mainit na sabaw na katatapos lang ihain at walang pakialam na ibinuhos sa ulo ni Ping Mei. Sa isang sigaw, tumalon si Ping Mei at napaso siya. Laking gulat ni Claire na namutla ang mukha. Matapos ang ilang saglit na pagkatulala, mabilis niyang tinawag ang waiter para magdala ng napkin. Ang mainit na sabaw ay napakainit kaya namumula ang mukha ni Ping Mei. Ang makapal na sopas ay damaloy sa kanyang leeg at sa kanyang damit. Nanlalagkit at nahihiya ang buong katawan. May nakasabit pang dahon ng gulay sa mga baso. Ngumiti si Ping Mei at patuloy na sumisigaw. Sumugod ang manager kasama ang ilang waiter at laking gulat niya nang makita ang sitwasyon. At mabilis na inutusan ng mga waiter na tumulong. Tinanggal ni Ping Mei ang kanyang salamin at sinigawan si Charlie, "Hinahanap mo si kamatayan." Pagkatapos magsalita ay nagpakita ito ng mabangis na tingin. Inabot ang kamay at tinulo si Charlie, at agad na kinuha ang kanyang cellphone para tumawag. "Hoy, magdala ka ng ilang tao sa Jantia Hotel. Tumawag ka pa, may isang kawawang aso na walang mahabang mata, at kailangan ko siyang turuan ng leksyon." Nang marinig si Ping Mei na tumatawag, mabilis na humingi ng tawad si Claire kay Ping Mei. "Mr. May, sorry, medyo excited ang asawa ko ngayon lang. Huwag mong sabihin sa akin ito." Sinabuyan niya ako ng sopas. "Kailangan kong hayaan siyang lumuhad para sa akin ngayon." Nagalit si Ping Mei. Nang makitang nagagalit si Ping Mei, mabilis na tumalikod si Claire at sinabi kay Charlie, "Lumabas ka muna. Hayaan mo akong magpaliwanag kay Mr. May. Huwag mo siyang pansinin. Sumunod ka sa akin," sabi ni Charlie sabay abot kay Claire. Kumunat ang noo ni Claire. Tinulak siya palayo, at galit na sinabi,
Mr. Ping Mei ang boss ng Future Company. Siya ay maraming impluwensya sa industriya ng konstruksyon sa Oris Hill City, at kilala niya ang mga tao mula sa 3 paaralan at 9 na paaralan. Hindi ako makakuha ng kooperasyon. Hindi mahalaga, ngunit may ilang mga bagay na hindi mo kayang lutasin ng may matinding lakas. Sinabi ni Charlie, hindi ko binigyang pansin ang isang maliit na kumpanya na hindi maimpluwensyahan. Maliit na kumpanya, halos mapaungol si Claire sa kanya. Sa industriya ng konstruksyon ng Oris Hill City, ang Future Company ay nasa nangungunang 5 kumpanya, mas malaki pa kaysa sa Wilson Company. Natakot siya na baka masaktan muli ni Charlie si Mr. May, at sinabi ng may malamig na mukha, Charlie, ipaubaya mo ito sa akin, lumabas ka at hintayin mo ako sa labas ng pinto.